Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 2, Week 5 hanggang Week 8. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagpapahalaga sa mga kakayahan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ang pagpapahalaga sa mga kakayahan. Tayo ngayon ay nasa Week 5 hanggang Week 8 para sa Quarter 2. Para sa most essential learning competencies, na ipakikita ang paggalang sa ideya o suhestyon ng kapwa. Sa isang batang tulad mo, ang pagpapahalaga at pagtupad sa iyong responsibilidad ay isang katangian na magpapaunlad sa iyong pagiging bukas ang isipan at kahinahunan sa pagpapasya para sa sarili at sa kapwa. Ikaw ay magaling sapagkat ito ay natutuhan mo mula sa unang aralin. Sa araling ito ay inaasahan naman na ikaw ay makapagpapakita ng paggalang sa ideya o suhestyon ng kapwa. Umpisahan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa pagsasanay bilang isa. Hanapin ang salitang tinutukoy sa mga sumusunod na kahon sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga salitang nasa loob ng kahon ay paggalang, magkasalungat, suhestyon, ideya, kapatid, pag-aaral, at kapwa. Unang bilang. Ito ay kagandahang asal na nararamdaman o ipinapakita sa pamamagitan ng mataas na pagkilala o pagtingin. Anong salita ang tinutukoy nito? Magaling. Ito ay paggalang. Pangalawang bilang. Ito ay mga bagay-bagay na binuo o inilarawan sa isip. Anong salita ito? Magaling. Ito ay ideya. Pangatlo. Ito ay kilos ng pagbibigay ng halimbawa o panukala. Anong salita ito? Magaling. Ito ay suhestyon. Pang-apat, ito ay tumutukoy sa lahat ng tao sa iyong paligid. Anong salita ito? Magaling. Ito ay kapwa. At panglima, ito ay anumang hindi maayos o mga magkasundong dalawa o higit pang panig. Ano naman ito? Magaling. Ito ay magkasalungat. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Suriin at pag-aralang mabuti ang mga sumusunod na larawan at dialogo. Sagutin ang mga tanong sa sumusunod na pahina. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang unang dialogo ng dalawang bata. Tim, sabi ni Bob, ang pangit raw ng ginawa kong poster. Ayaw ko nang sumali sa paligsahan. Ang sagot naman ni Tim, Rina, huwag kang panghinaan ng loob. Ipagpatuloy mo ang pagsali sa paligsahan upang ikaw ay mas lalong humusay sa pagguhit. Basahin naman natin ang dialogo ni na Arnie at Jay. Sabi ni Arnie, Jay, ang ganda naman ng poster mo. Pakituruan mo naman ako paano mapaganda ang aking mga gawa. Ang sagot naman ni Jay, salamat Arnie. Sige, tuturuan kita kung paano ko ito ginawa. Ngayon ay dumako na tayo sa mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, ano kayang maging epekto kay Rina tungkol sa sinabi ni Bob sa kanyang poster? Narito ang aking halimbawang sagot. Dahil sa sinabi ni Bob, ang naging epekto kay Rina ay napanghinaan na siya ng loob at ayaw na tuloy niyang sumali sa paligsahan. Pangalawang tanong,
Tama ba ang sinabi ni Bob? Ipaliwanag. Ang aking halimbawang sagot ay, mali po ang sinabi ni Bob sapagkat dahil hindi niya pinahalagahan ang kakayahan ni Rina. Pinintasan niya ang ginawang poster ni Rina na nagdulot tuloy ng kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan si Rina. Pangatlong tanong, gaano kahalaga ang suhestyon na ibinigay ni Tim kay Rina? Paano maaapektuhan si Rina nito? Ang aking halimbawang sagot ay, ang suhestyon na sinabi ni Tim ay makakatulong kay Rina upang bumalik ang tiwala niya sa kanyang kakayahan. Magkakaroon muli ito ng lakas ng loob na sumali sa paligsahan. Pang-apat na tanong, ano ang pinagkaiba ng mga pangyayari sa una at ikalawang larawan? Ang aking halimbawang sagot ay, ang pangyayari sa una ay pagsalungat sa kakayahan ng iba. Samantalang sa ikalawang pangyayari naman ay pagsang-ayon sa kakayahan ng iba. Panglimang katanungan, ano ang naging epekto ng suhestyon ni Arnie kay Jay? Ang aking halimbawang sagot ay, lalong naging masaya si Jay sa suhestyon ni Arnie dahil maibabahagi niya ang kaniyang kaalaman sa paggawa ng poster. Pang-anim, ano ang iyong mga natutuhan mula sa mga pangyayari sa dalawang larawan? Ang aking halimbawang sagot ay, matutong magpahalaga sa kakayahan ng kapwa at ipakita ang iyong paggalang sa ideya o suhestyon ng iyong kapwa. Pang-pitong tanong, gaano kahalaga para sa iyo ang pagbibigay ng ideya o suhestyon? Ang aking halimbawang sagot ay, ang pagbibigay ng ideya o suhestyon ay mahalaga upang ang isang taong nawala ng kumpiyansa sa sarili ay hindi man lumo kundi siya ay magkaroon ng pag-asa. Pangwalo, paano mo ipinapakita sa iyong kapwa ang paggalang sa kanyang ideya o suhestyon? Ang aking halimbawang sagot ay, ipinapakita ko ito sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga ideya at suhestyon. Gumagamit ako ng mga salitang makakatulong upang siya ay lalong magkaroon ng tiwala sa kanyang kakayahan. Pangsyam, ano ang tamang paraan ng pagsalungat sa ideya o suhestyon ng iyong kapwa? Ang aking halimbawang sagot ay, ang tamang paraan sa pagsalungat sa ideya o suhestyon ay pakinggan muna ang kanyang suhestyon o ideya. Igalang rin kung ano ang kanyang ideya. Salungatin lamang ito kung ito'y hindi magandang ideya o suhestyon. At pang-sampu, kung sakaling may sumalungat sa iyong suhestyon o ideya, ano ang gagawin mo? Ang aking halimbawang sagot ay, kung sakaling may sumalungat sa aking suhestyon o ideya, ay tatanggapin ko ito ng maluwag sa aking kalooban at hindi magdaramdam sa kanyang mga ginawang pagsalungat. Ikaw ay mahusay sapagkat natutuhan mo ang kahulugan at kahalagahan ng ideya at suhestyon. Nakapagbigay ka rin ng mga hakbang sa pagbuo ng maayos na ideya o suhestyon at nakapagbigay ng mga paraan sa pagpapakita ng may paggalang dito. Ngayon ay alamin ang mga dapat gawin kung kokontrahin ang suhestyon ng iba. Alamin rin ang mga dapat gawin kung makatatanggap ng pagsalungat sa ideya o suhestyon. Ngayon naman ay palalimin natin ang ating talakayan sa kahalagahan ng ideya o suhestyon. Bakit nga ba ito mahalaga? Ang pagkakaroon ng isang ideya ay makakatulong sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng isa pang ideya. Kung kaya't ang pagpapalitan ng ideya ay maaaring makabuo ng isang kapaki-pakinabang na resulta. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 3. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Basahin ang talata tungkol sa Wright Brothers. Alamin kung paano nila naipakita ang pagpapahalaga sa suhestyon, mungkahi o ideya ng isa't isa. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Basahin natin ang kwento ng magkapatid na Wright Brothers. May nagawang imbensyon ang Wright Brothers.
Mula sa ideya ng isang kapatid ay nagkasundo silang dalawang magkapatid na lumikha ng isang imbensyon na magiging malaki ang pakinabang hindi lamang sa kanila kung hindi sa buong mundo. Dahil sa kanilang pinagsamang ideya ay naimbento nila ang eroplano na hanggang sa kasalukuyan ay naging isa sa pangunahing transportasyon na ginagamit sa buong mundo. Kung hindi dahil sa kanilang pagtutulungan at pagbibigayan ng ideya, hindi mabubuo ang imbensyon nilang eroplano. Kung nagawa nila ito, ay maaari mo rin itong magawa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa pagbibigay at pagtanggap ng ideya. Huwag kang matakot sabihin ang iyong saloobin at buksan ang iyong isip sa ideya ng iba. At isa naman sa mahalagang dapat isaalang-alang ay ang mga paraan ng pagpapakita at pagtanggap ng ideya o suhestyon ng may paggalang. Napakahalaga na ito ay iyong matutuhan sapagkat inaasahan na makakasalamuha mo ang iba't ibang tao na may iba't ibang pag-uugali, paniniwala, kultura, hilig o paninindigan. Sa kabila ng mga pagkakaibang ito, may mga paraan upang ito ay harapin at unawain. Ang mga paraan na tatalakayin ay makakatulong rin upang magkaroon ng magandang ugnayan sa kapwa. Una, sa pagtanggap ng anumang ideya o suhestyon ay matutong makinig, gaya ng nasa larawan. Madaling sabihin ngunit mahirap gawin sapagkat maaaring naririnig natin ang suhestyon ng ating kapwa ngunit lumalabas naman ito sa kabilang tainga. Bagamat may mga pagkakataon na may sumasalungat sa iyong ideya, pakinggan mo pa rin ito at ituon ang iyong atensyon dito. Kung gusto mong maipakita ang paggalang sa pagbibigay o pagtanggap ng suhestyon, dapat ay matuto ka munang makinig sa mga sinasabi ng iyong kapwa. Itigil mo muna ang iyong mga ginagawa at tumingin ka sa iyong kinakausap bilang respeto. Pangalawa, may mga pagkakataon na may mga hindi magandang nangyayari sa araw natin at sa ating kapwa, tulad ng mga simpleng pagkakamali o pagkabigo sa gawain o proyekto. Kung ito man ay makaharap mo, subukan mo munang pasiglahin ang iyong kapwa sa pamamagitan ng pagsasabi tulad halimbawa ng, "Huwag kang mag-alala, maayos rin natin iyan." Pangatlo, ang pagpapasigla bago magbigay ng anumang suhestyon o ideya ay isang paraan upang ipakita ang iyong paggalang sa anumang pinagdadaanan ng iyong kapwa. Sa tuwing nakakagawa ng mabuti ang iyong kapwa, batiin mo siya at bigyan ng pugay ang kanyang mga mabuting nagawa. Sa pamamagitan nito ay makukuha mo ang kanilang interes at respeto. Huwag kakalimutan na sa pagbibigay ng suhestyon ay mag-alok ka ng tulong na maaari mong maibigay sa iyong kapwa. Pang-apat, at palaging magpasalamat at matutong makisuyo. Paggamit ng salitang pakiusap o paki. Sa tuwing makikinig sa ideya o suhestyon ng iyong kapwa, palaging magpasalamat, tanggapin mo man ito o hindi. Panglima, at sa tuwing magbibigay ng suhestyon ay gumamit ng paki, makikisuyo, upang ipakita ang paggalang sa pagbibigay ng ideya at suhestyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 4. Sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, may mga pagkakataon na nagpapakita ng paggalang at di paggalang sa pagbibigay ng suhestyon o ideya. Ilagay ang puso kung ito ay nagpapakita ng paggalang sa pagbibigay ng suhestyon o ideya at malungkot na mukha naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, hindi raw maganda ang boses ko, sabi ni Dan. Ayoko na uling kumanta. Ito ba ay puso o malungkot na mukha? Magaling! Ang sagot ay malungkot na mukha. Pangalawa,
mataas ang nakuha nating marka sa pangkatang gawain dahil masisipag tayo. Sana tayo uli ang magkakagrupo. Ito ba ay puso o malungkot na mukha? Magaling! Ito ay puso. Pangatlo, huwag ka na lang sumali sa amin, Jen. Hindi ka naman magaling sumayaw. Ito ba ay puso o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pang-apat, huwag kang susuko, Pat. Ipagpatuloy mo lang ang pagtutula mo, gagaling ka rin. Ito ba ay puso o malungkot na mukha? Tama, ito ay puso. Panglima, di na natin kailangang ipagpatuloy ang proyekto natin. Hindi naman tayo tinutulungan ng ating mga kagrupo. Ito ba ay puso o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pang-anim, sa dami ng iyong sinasabi, hindi na kita maintindihan, kaya kung pwede tumigil ka na. Ito ba ay puso o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pang-pito, Kelly, pakisabihan naman ang kapatid mo na gumising ng maaga para hindi na siya mahuli sa klase. Ito ba ay puso o malungkot na mukha? Tama, ito ay puso. Pang-walo, wala na akong pakialam kung tama o mali itong gagawin nating proyekto. Bahala na. Ito ba ay puso o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pang-siyam, huwag na tayong mag-aral. Mangopya na lamang tayo sa pagsusulit mamaya. Ito ba ay puso o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. At pang-sampu, salamat sa pagpapahiram mo ng ballpen. Hayaan mo, babawi ako sa iyo. Ito ba ay puso o malungkot na mukha? Tama, ito ay puso. Para naman sa pagsasanay bilang 5, sa iyong sagutang papel, kopyahin at sagutan ng gawain. Lagyan mo ng check kung gaano mo kadalas na isagawa ang mga gawaing nabanggit sa ibaba. Sa unang column ay mga pagpapahalaga sa pagbibigay ng suhestyon o mungkahi. Para naman sa susunod na column, narito ang madalas ginagawa, madalang ginagawa at hindi ginagawa. Narito ang aking halimbawang sagot. Nakikinig sa suhestyon bilang paggalang sa ideya ng iba. Ang aking sagot ay madalas ginagawa. Sumunod, tumitingin sa kausap upang ipakita ang respeto. Ang aking sagot ay madalas ginagawa. Sumunod, pagbibigay ng pampasiglang salita gaya ng huwag mag-alala, maaayos rin natin yan. Ang aking sagot ay madalas ginagawa. Sumunod, pagpapasalamat sa suhestyon ng ibang tao. Ang aking sagot ay madalas ginagawa. At panghuli, pakinggan din ang suhestyon bagamat ito ay salungat. Ang aking sagot ay madalas ginagawa. Mga bata, ang inyong magiging sagot para sa pagsasanay na ito ay depende sa inyo. Batay sa iyong mga sagot, gaano mo kadalas na isagawa ang pagpapahalaga sa pagbibigay ng suhestyon o mungkahi sa iyong kausap o kaibigan? Binibigyan mo ba ng halaga ang kanilang mga opinyon at ideya? Halina't tunghayan natin ang istorya ni na Tracy at Bea na tiyak na kapupulutan mo ng aral. Ang pamagat ng kwento ay, suhestyon ay mahalaga, dapat itong igalang. Inabot ng lockdown ang proyektong ginagawa ni Tracy. Ito ay kanyang pinaghandaan dahil ito ay ilalaban ng kanilang paaralan sa poster making contest. Napagpasyahan ng mga nangangasiwa na gawing online ang paligsahan. Bago niya ilaban ang kanyang poster, ay humingi siya ng suhestyon sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, ano po sa tingin ninyo? Maganda po ba itong ginawa ko
para po sa darating na paligsahan? Tugon ng kanyang nanay, "Anak, maganda ang iyong pagkakagawa. Wala na akong maibibigay na suhestyon. Good luck." Napangiti si Tracy sa tugon ng kanyang nanay. "Anak, bakit hindi natin tanungin ang kapatid mong si Bea? Mahusay rin siya sa poster making. At marami na ring naipanalo. Baka mayroon siyang ideya." Suhestyon ng tatay niya. "Ate, sa mga sinalihang ko pong paligsahan, napansin ko po na ang mga hurado ay gusto ang matitingkad na kulay at mga positibong tema. Subukan mong gumawa pa ng isa na mas matingkad at positibo ang tema." Suhestyon naman ng kapatid. "Bea, salamat na lang sa suhestyon mo, pero mas magaling ako sa'yo, kaya di ko kailangan ng tulong mo." Pagmamataas ni Tracy. "Ate, pasensya na po kayo. Ang gusto ko lang naman po ay matulungan ka." Nalungkot si Bea sa sinagot ng kanyang ate. Matapos ay pumunta na lamang siya sa kanyang kwarto. "Tracy, anak, hindi ka dapat nagsalita ng ganon sa kapatid mo. Wala akong narinig na masama sa sinabi niya. Ang suhestyon o ideya ay maaari mo namang sundin o hindi. Depende iyon sa'yo. Tanggapin mo man o hindi, dapat ay inirespeto mo ang suhestyon ni Bea sa'yo dahil nais lamang niyang makatulong sa'yo." Paalala ng nanay. "Tracy, puntahan mo ang kapatid mo at humingi ka ng tawad sa kanya. Nasaktan mo ang kanyang damdamin," sabi ng kanilang tatay. Pinuntahan ni Tracy si Bea at nadatnan niya ito sa kwarto na umiiyak. "Bea, pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Tama sina nanay at tatay. Mali ako at di ko nirespeto ang iyong suhestyon." "Ate, okay na po ako. Pinapatawad na po kita. Sana manalo ka sa darating na paligsahan." "Bea, susubukan kong gawin ang suhestyon mo. Tama ka, kulang sa tingkad at pagiging positibo ang aking likhang poster. Salamat kapatid." Sumapit ang araw ng paligsahan at tulad ng inaasahan, nanalo si Tracy sa tulong ng ideyang iminungkahi ni Bea. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 6. Lagyan ng check kung ang pahayag ay nagpapakita ng paggalang sa pagbibigay o pagtanggap ng suhestyon at X naman kung hindi, batay sa kwentong nabasa. Unang bilang, "Anak, maganda ang iyong pagkakagawa. Wala na akong maibibigay na suhestyon. Good luck." Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, "Anak, bakit hindi natin tanungin ang kapatid mong si Bea? Mahusay rin siya sa poster making at marami na ring naipanalo. Baka mayroon siyang ideya." Tugon ng tatay niya. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, "Ate, sa mga sinalihan ko pong paligsahan, napansin ko po na ang mga hurado ay gusto ang matitingkad na kulay at mga positibong tema. Subukan mo pong gumawa pa ng isa na mas matingkad at positibo ang tema. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, "Bea, salamat na lang sa suhestyon mo pero mas magaling ako sa'yo kaya di ko kailangan ng tulong mo. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pang-5, "Bea, susubukan kong gawin ang suhestyon mo. Tama ka, kulang sa tingkad at pagiging positibo ang aking likhang poster. Salamat. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Para naman sa pagsasanay bilang 7, basahin ang mga dialogo sa talaan. Tukuyin kung ito ay nagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat. Lagyan ng check ang column na tumutukoy sa tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa unang column ay mga dialogo, pangalawang column sumasang-ayon,
At pangatlong column, sumasalungat. Una, salamat sa iyong suhestyon. Ito ba'y sumasang-ayon o sumasalungat? Tama, ito ay sumasang-ayon. Pangalawa, walang kwentang yung sinabi. Ito ba'y sumasang-ayon o sumasalungat? Tama, ito ay sumasalungat. Pangatlo, naniniwala ako sa maaaring kahinatnan ng iyong plano. Ito ba'y sumasang-ayon o sumasalungat? Tama, ito ay sumasang-ayon. Pang-apat, walang patutunguhan ang pag-uusap natin. Ito ba'y sumasang-ayon o sumasalungat? Tama, ito ay sumasalungat. At panglima, binabati kita. Narito lamang ako upang tulungan ka. Ito ba'y sumasang-ayon o sumasalungat? Tama, ito ay sumasang-ayon. Para naman sa pagsasanay bilang 8, basahin ang mga sitwasyon. Isulat ang mga mungkahi o suhestyon kung paano masusolusyonan ang bawat suliranin. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sitwasyon bilang 1. Matalik na magkaibigan sina Dennis at Jose. Sabay nilang ginagawa ang mga takdang aralin sa paaralan. Pagkatapos ng kanilang pag-aaral, madalas silang maglaro ng patintero. Dahil sa COVID-19, naging madalang na silang magkasama. Pagkaraan ng ilang buwan, nalaman ni Dennis na may bago ng kalaro at kaibigan si Jose. Naging sanhi ito ng kanilang madalas na pagtatampuhan. Para sa unang katanungan, anong maipapayo mo kay Dennis? Ang aking halimbawang sagot ay, ang maipapayo ko kay Dennis ay tanggapin niya ang bagong kaibigan ni Jose. Maaari rin siyang magbigay ng suhestyon kay Jose na kung maaari silang makapaglaro na kasama ang bagong kaibigan ni Jose. Makipagkaibigan din siya dito. At pangalawang tanong, makatwiran ba ang naisip ni Jose? Bakit? Bakit hindi? Ang aking halimbawang sagot ay, sa aking palagay ay wala namang masama kung magkaroon ng bagong kaibigan si Jose. Karapatan niya ito na makipaglaro at makipagkaibigan sa iba. Maaaring kailangan lamang nilang mag-usap ni Dennis na sila pa rin ang unang magkaibigan. Para naman sa pangalawang sitwasyon, nagkaroon ng pagtatalo ang magkamag-aral na sina Beth at Irene. Ipinagkalat ni Beth sa social media na si Irene ang kumuha ng kanyang nawawalang gamit, gayong wala siyang sapat na basehan. Para sa unang tanong, kung ikaw si Irene, anong maaari mong gawin? Ang aking halimbawang sagot ay, kung ako si Irene, ang maaari kong gawin ay kakausapin ko ng maayos si Beth at ipapaliwanag sa kanya na hindi ako ang kumuha ng nawawalan niyang gamit. Magbibigay ako ng suhestyon sa kanya na alamin maigi kung sino talaga ang kumuha ng gamit niya at sana wag na lamang niya itong ipagkalat sa social media dahil ito ay hindi magandang ideya. Pangalawang tanong, anong mabisang payo kay Beth upang maiwasan ang kanilang hindi pagkakaunawaan? Ang aking halimbawang sagot ay, ang mabisang payo kay Beth ay huwag basta-basta maniniwala sa maling akala. Alamin muna kung sino ang may sala. Huwag gagawa ng ikakasira ng iyong kapwa, lalo na't wala namang basehan. Kausapin rin ng maayos si Irene at humingi sa kanya ng tawad. At para sa pangatlong sitwasyon, nais lumahok ni Tony sa paligsahan sa paggawa ng poster sa kanilang paaralan. Ngunit sinabihan siya ni Linda na wala itong sapat na kakayahan at maaari lang siyang matalo. Dahil dito, nawala ang tiwala ni Tony sa sarili. Para sa unang tanong, ano ang iyong nais iparating kay Tony? Ang aking halimbawang sagot ay, nais kong iparating kay Tony na huwag panghinaan ng loob. Magtiwala siya sa sarili niyang kakayahan. Huwag na lamang pansinin ang mga taong nagpapahina ng iyong kalooban. At pangalawang tanong, makatwiran ba ang ginawa ni Linda? Ang aking halimbawang sagot ay, hindi po makatwiran ang ginawa ni Linda dahil sumalungat na agad siya sa kakayahan ni Tony.
Hinusgahan agad niya ang magiging laban nito sa paligsahan na naging dahilan upang mawalan ng tiwala sa sarili si Tony. Para naman sa pagsasanay bilang siyam, basahin at unawain ang bawat pahayag. Kung ikaw ang sinabihan ng mga pahayag na ito, paano mo ito tatanggapin o haharapin? Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ikaw ang may kasalanan kung bakit ako napagalitan ng aking nanay. Ayoko na sa'yo. Para sa aking halimbawang sagot, kakausapin ko siya at ipapaliwanag kung anong dahilan kung bakit siya napagalitan ng kanyang nanay. Pangalawa, hindi naman nakakatulong ang suhestyon mo sa ating pangkat. Tatanggalin ka na lang namin sa grupo. Para sa aking halimbawang sagot, tatanggapin ko na lamang ng maluwag sa aking puso ang kanilang desisyon at lalo akong magsisikap. Pangatlo, itigil mo na ang pagguhit mo. Hindi naman maganda ang mga poster mong likha. Ang aking halimbawang sagot ay, hindi ako panghihinaan ng loob sa kanyang sinabi, bagkus ay lalo pa akong magsisikap na gumuhit upang ako ay lalong humusay. Pang-apat, sabi ko naman sa iyo tumulong ka na lang sa ating pangkat, makakakuha ka rin ng mataas na marka tulad ko. Ang aking halimbawang sagot ay, pasasalamatan ko siya sa pang-eengganyo niya sa akin na sumali sa kanilang pangkat at pagtitiwala na makakakuha rin ako ng mataas na marka. Panglima, kami na lang ang magre-report sa klase, hindi ka naman marunong. Ang aking halimbawang sagot ay, hindi ako magpapaapekto sa kanilang sinabi. Magsisikap ako na makapag-report sa klase ng maayos at mahusay. Pang-anim, ang galing mo palang kumanta. Pwede mo ba akong turuan? Ang aking halimbawang sagot ay, pasasalamatan ko siya sa kanyang paghanga sa aking pagkanta at tuturuan ko rin siyang kumanta ayon sa kanyang hiling. Pang-pito, diyan ako bilib sa'yo. Sinisikap mong matapos ang takdang aralin ng buong kakayahan at katapatan. Ang aking halimbawang sagot ay, matutuwa ako sa kanyang sinabi. Lalo pa akong magsisikap na tapusin ang aking mga takdang aralin. Pangwalo, mabagal ka palang kumilos, huwag ka nang sumama sa amin. Ang aking halimbawang sagot ay, hindi ako magpapaapekto sa kanilang komento sa aking kilos, bagkus ay pagsisikapan kong maging mabilis sa aking kilos. Pangsyam, pakibilisan naman ang pagkilos, baka mahuli na tayo sa ating klase. Ang aking halimbawang sagot ay, susundin ko ang sinabi niya na bilisan ang aking kilos upang hindi kami mahuli sa klase. At pang-10, ano ba yan? Ako na nga lang magsusulat? Para ka namang ewan magsulat, ang pangit. Ang aking halimbawang sagot ay, hindi ako magpapaapekto sa kanyang sinabi, bagkus ay magsasanay akong sumulat ng maganda. Para naman sa pagsasanay bilang 10, basahin at unawain ang tanong, piliin ang titik ng tamang sagot, gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ano ang tawag sa kagandahang asal na nararamdaman o ipinapakita sa pamamagitan ng mataas na pagkilala o pagtingin? A. Ideya. B. Paggalang. C. Pagsalungat. D. Suhestyon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Paggalang. Pangalawa, ano ang tawag sa hindi maayos na ugnayan ng dalawa o higit pang panig? A. Ideya. B. Paggalang. C. Pagsalungat. D. Suhestyon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pagsalungat. Pangatlo, bakit mahalaga ang ideya o suhestyon? A. Ito ay makapagbibigay ng mahalagang imbensyon sa mundo. B. Ito ay makakatulong sa ating kapwa sa oras ng pangangailangan. C. Ito ay magbibigay ng kasiyahan at kaginhawaan sa ating kapwa. D. Ito ay makakatulong na makabuo ng isang konkretong ideya na maaaring maging kapaki-pakinabang.
Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Ito ay makakatulong na makabuo ng isang konkretong ideya na maaaring maging kapaki-pakinabang. Pang-apat, isa sa pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng daigdig ay ang eroplano na likha ng Wright Brothers. Bukod sa siyensang ginamit, alin sa mga sumusunod ang isa pang naging daan upang ito ay kanilang makamit? A. Humingi sila ng tulong sa kanilang kaibigan. B. Sila ay nagsumikap hanggang sa matapos ang kanilang imbensyon. C. Dahil sa kanilang pinagsamang ideya ay nabuo ang kanilang imbensyon. D. Dahil sa walang limitasyong imahinasyon ng tao ay nakaisip sila ng isang bagay na magbabago sa takbo ng transportasyon sa daigdig. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Dahil sa kanilang pinagsamang ideya ay nabuo ang kanilang imbensyon. Panglima, pinagalitan si Menchie ng kanyang nanay at alam niyang hindi siya ang may kasalanan. Kalaunan ay umamin sa kaniya ang kapatid niyang si Chris na siya talagang may kasalanan at nangakong sasabihin na ito sa kanilang nanay. Patawarin lamang siya. Ano ang dapat gawin ni Menchie? A. Awayin ang kanyang kapatid upang makaganti siya. B. Tanggapin ang suhesyon ng kanyang kapatid at patawarin siya. C. Isumbong ang kanyang kapatid sa kanilang nanay upang siya ay maturuan ng leksyon. D. Ipagsawalang bahala na lamang ito dahil tapos na itong mangyari at hindi na ito mababawi pa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Tanggapin ang suhestyon ng kanyang kapatid at patawarin siya. Pang-anim, isang tsismis ang ipinagkakalat ni Rosana sa kanyang mga kaklase tungkol kay Tim sa pamamagitan ng isang text message. Ipinaalam ito kay Tim ng isa nilang kaklase. Sa muling pagkikita ni Rosana at Tim, ano ang dapat gawin ni Tim? A. Magtanim ng galit kay Rosana at huwag na itong kakausapin. B. Pabayaan na lamang ipagkalat ang tsismis dahil hindi naman ito totoo. C. Komprontahin si Rosana at awayin ito upang malaman niyang mali ang kanyang ginawang paninira. D. Lapitan si Rosana at yayaing mag-usap ng maayos at alamin kung totoo ang sumbong na natanggap. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Lapitan si Rosana at yayaing mag-usap ng maayos at alamin kung totoo ang sumbong na natanggap. Pang-pito, tuwing linggo ay nakaugalian na ni Manoy magpatugtog ng malakas ng kanyang mga paboritong awitin na kung kanyang tawagin ay Sunday's Best. Sumapit ang isang linggo na sa kanyang pagpapatugtog ay may pumunta sa kanilang bahay at nakiusap na hinaan ang kanyang music dahil ang kanyang kapitbahay ay may prayer meeting. Kung ikaw si Manoy, anong gagawin mo? A. Pagsasabihan ng kapitbahay na sa ibang lugar na lamang sila mag-prayer meeting. B. Ititigil muna ang pagpapatugtog at maghanap ng ibang pagkakaabalahan bilang respeto sa kanilang aktibidad. C. Hihinaan ang pagpapatugtog at magdadabog upang malaman ng kapitbahay na nagambalan nila ang aking pakikinig. D. Ipagpapatuloy ang pagpapatugtog ng malakas sapagkat ito ay ginagawa naman niya sa loob ng kanilang bahay. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ititigil muna ang pagpapatugtog at maghanap ng ibang pagkakaabalahan bilang respeto sa kanilang aktibidad. Pang-walo, ang OFW na nanay ni JR ay darating na sa kanilang tahanan mula sa 14 na araw na quarantine sa isang hotel. Nagsabi ang kapatid ni JR na maglinis ng buong bahay bilang paghahanda. Subalit abala siya sa paggawa ng kanyang proyekto para sa kanyang online class. Kung ikaw si JR, anong gagawin mo? A. Huwag pansinin ang kapatid at ipagpatuloy ang ginagawang proyekto. B.
Sabihin sa kapatid na tutulong sa paglilinis pagkatapos ng ginagawang proyekto. C. Imungkahi na huwag na munang maglinis at hintayin dumating ang kanilang nanay upang siya ang maglinis. D. Pagsasabihan ng kapatid na huwag kang abalahin sa paggawa ng proyekto at hayaan na siya ang maglinis ng bahay. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Sabihin sa kapatid na tutulong sa paglilinis pagkatapos ng ginagawang proyekto. Pangsyam, galit ang tatay ni Ken at Yen dahil nawawalan ito ng pera sa kanyang pitaka. Nalaman ni Yen na kinuha ni Ken ang pera ng kanilang tatay dahil bumili ito ng load para makapaglaro ng mobile games, gayong gipit sila at pagkain lamang ang ibinibigay sa kanila. Anong dapat gawin ni Yen? A. Isumbong si Ken sa kanilang tatay upang mapagalitan ito at maturuan ng leksyon. B. Pabayaan na lamang ang kapatid dahil masaya naman siya sa paglalaro ng mobile games. C. Takutin ang kapatid na magsusumbong sa kanilang tatay kundi siya hahatian sa nakuhang pera. D. Kausapin ang kapatid at imungkahi na mali ang kanyang ginawa at umamin at humingi ng tawad sa kanilang tatay. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Kausapin ang kapatid at imungkahi na mali ang kanyang ginawa at umamin at humingi ng tawad sa kanilang tatay. At pang-sampu, habang nasa hapagkainan ng pamilya Cruz, na ibahagi ng panganay na si Tracy ang kanyang pagsali sa isang poster making contest. Humingi siya ng suhestyon sa kanyang pamilya. Iminungkahi ng kanyang kapatid na si Bea na mahusay rin sa paglikha ng poster na lumikha ng panibagong poster na mas maganda ang tema kesa sa kanyang nilikha. Kung ikaw si Tracy, ano ang gagawin mo? A. Maiinis sa kapatid dahil mahirap gumawa ulit ng panibagong poster. B. Magpasalamat sa suhestyon at subukang gawin ang iminungkahi ni Bea. C. Huwag na lamang itong pansinin at ilaban ang sariling gawa sa kompetisyon. D. Pakiusapan ng kapatid na siya na lamang ang gumawa ng poster na ilalaban sa kompetisyon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Magpasalamat sa suhestyon at subukang gawin ang iminungkahi ni Bea. Ngayon naman sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Sagutan na natin mga bata. Ang pagbibigay ng ideya at suhestyon ay maaari mo rin itong magawa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa pagbibigay at pagtanggap ng ideya. Huwag kang matakot sabihin ang iyong saloobin at buksan ang iyong isip sa ideya ng iba. At isa naman sa mahalagang dapat isaalang-alang ay ang mga paraan ng pagpapakita at pagtanggap ng ideya o suhestyon ng may paggalang. Napakahalaga na ito ay iyong matutuhan sapagkat inaasahan na makakasalamuha mo ang iba't ibang tao na may iba't ibang pag-uugali, paniniwala, kultura, hilig o paninindigan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!